sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:05. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Thursday, August 21, it's a holiday. Kaya ba na bago? Kaya ba na bago? 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Crime rate sa Metro Manila bumaba ng mahigit sa 18% ayon sa NCRPO. 163 kilometrong daluyan ng tubig sa Metro Manila nalinis na ng Better Rivers PH ng SMC. US nagpadala sa DOJ ng extradition request para kay Pastor Quiboloy. Nagsusugal online, lumipat sa mga unregulated site matapos iutos ng BSP ang e-wallet ban. Metro Mayors ikinakasang mas mataas na multa laban sa iligal na pagtatapon ng basura. At talo ng kandidato sa pagkaalkalde noong nakaraang eleksyon sa Negros Occidental, arestado sa syndicated estafa. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nulas. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng mga balita, ibinida ni Police Major General Anthony Aberin, NCRPO Director, na bumaba ang crime rate sa Metro Manila ng higit sa 18% sa nakalipas na isang linggo ng buwan. Ayon kay Aberin, 18.7% ang ibinaba ng focus crime mula August 9 hanggang August 16. Sinabi ng general na umabot lamang sa 113 kaso ang naitala nila sa nakalipas na linggo, mas mababa ng 26 na kaso kumpara sa 139 na insidente sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Ang murder at carnapping cases ang may pinakamalaking pagbaba. Binigyang din ng NCRPO Director na ang pagbaba ng crime rate ay bunga ng pinaigting na police visibility at quick response sa harap ng agresibong operasyon kontra krimen. Nakasama na ba rito yung salisigang? Sa salisigang victim na si COMELEC Chairman George Garcia. Bagamat meron ng may mga development na. At antabayanan ng mga follow-up dyan ng ating RH reporters. Eto, good news. Unti-unti nang nanunumbalik ang kalinisan ng higit 100 kilometrong ilog sa Parañaque at Quezon City. Ito ay sa pamagitan ng Better Rivers PH Initiative ng San Miguel Corporation kung saan nagasagawa ng dredging at desilting sa mga ilog at baradong daluyan ng tubig. Bahagi ito ng commitment ng SMC na alalayan ng pamahalaan sa paglaban sa mga pagbahang nararanasan sa bansa. Pagbibigay diin ni SMC President Ramon ang paglutas sa naturang hamon ay nangangailangan ng pagtutulungan ng gobyerno, komunidad at pribadong sektor. Alas 6:10 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na.
Makibalita nga muna tayo sa Pag-asa at bumalik ang mga pag-ulan-ulan. Bakit kaya? May bagyo na ba tayo? Si Leanne Loreto ng Pag-asa nasa linya natin. Ma'am Leanne, magandang morning! Magandang umaga po, Sir Jerry, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. So punta po muna tayo sa lagay ng panahon ngayong araw. Ito nga pong ating binabantayang low pressure area, no, ay huli nating namataan 705 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. Sa ngayon po itong trough o yung extension nitong LPA ay nakakaapekto dito po sa may Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, pati na rin po sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran, at magdadala ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa buong araw po natin yan ngayong araw. Samantala, itong southwest monsoon ay nanunumbalik at nakakaapekto sa nalalaming bahagi ng Visayas, sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Occidental Mindoro, pati na din po dyan sa may Palawan. At asahan po natin ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, asahan po natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms. At yan naman po ang latest. Leanne, Yes, so itong naranasang pag-ulan na Metro Manila na isinabay pa nga ngayong holiday, napaka-KJ, dahil sa trough ng low pressure area. Yes po. Gano'n na ba kalapit sa atin yung LPA? So sa ngayon po nasa 705 kilometers silangan po siya ng Infanta, Quezon, at asahan po natin na yung movement po nito, no, kahit hindi naman po ito maging tropical cyclone, hindi natin hindi siya magiging bagyo. Opo, hindi naman natin tinatanggal yung chance na maging bagyo ito. Nasa medium chance pa naman po Medium siya. chance, Kaso, ayun nga po, patuloy po yung mga cloudiness niya, yung mga kaulapan niya ay magpapaulan po sa atin habang ito po tatahak pa west-northwestward at posible po ay mag-cross sa may northern and central Luzon bukas. Oo. So itong ngayon pa lang maghapon ay ganito ang sitwasyon natin. Hanggang weekend na ba ito, Leanne, na ganito paulan-ulan dito sa atin sa Metro Manila? Sa tingin po natin ay hanggang Sabado po yung mga ganitong pag-ulan. Tignan mo nga naman kung kailan pa long weekend, Miss Tina. Tapos ang habagat ay nagbabalik din. Yes po. Ang unang maapektuhan ay Visayas. Mindanao po and Visayas. Mindanao and Visayas. Pero makaka-expect na ba tayo ng malalakas na pag-ulan na pwedeng makalikha ng mga pagbaha? Sa ngayon po ay dahil nga po ay patuloy po yung mga pag-ulan, no? So mag-antabay lang po talaga tayo sa mga posibilidad ng flash floods o landslides. Okay. Miss Leanne, thank you. Magandang umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga. Leanne Loreto ng Pag-asa. Ayan. Ngayon holiday, Miss Tina. Yes. Tapos bukas Ipit, Friday. So alam na this. Naunahan na tayo ni Kumbachero. Siya daw ang unang nakakita. Siya daw unang nakakita. Tapos by Monday, August 25, ba't ba pula yun? Ba't ba pula? Ano ba nakalagay doon? Isa pang holiday. Isa pang holiday. Tingnan mo nga naman noon. Kaya naman pala. Kung mag-uulan na ganyan, medyo napaka-KJ naman yung mga pag-ulan na yan. Hanggang Sabado daw, di ba? Sabi ni Miss Leia. Alas 6:14 ang ating oras, magbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng ACS Balita. Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbachero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
Alas 6:17 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Nagpadala na ng extradition request ang Amerika sa Pilipinas upang kunin ang kustodiya ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Babe Romualdez, ipinadala na ng Amerika ang dokumento kaugnay ng extradition ni Kibuloy sa Department of Justice mula pa noong June o buwan ng Hunyo. Si Kibuloy ay wanted sa Amerika dahil sa patong-patong na kaso ng partikular ang child sex trafficking, engaging in sex with minors, fraud at money laundering. Kinasuhan siya noong 2021 ng isang US federal grand jury at naisama na rin sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Samantala, sa halip na mapigilan ay lumipat lamang sa unregulated gambling sites ang mga manlalaro. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng Socio-Cultural Research and Analysis firm na The Fourth Wall. Isang linggo matapos ipag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-unlink ng e-wallets sa online gambling platforms. Bagaman nakitaan ng 70% decline ang mga manlalaro sa regulated online gambling platforms, tumaas naman ng 40% ang mga players sa unregulated sites. Batay sa trends, patuloy lamang itong lalawak dahil marami sa mga player ng regulated channels ang mahikayat pang mag-migrate sa unregulated platforms. Target ng Metro Manila Council na patawan ng mas mabigat na parusa ang sinumang magtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Ayon kay San Juan Mayor at MMC President Francis Zamora, ipapanukala nila ito sa susunod na pulong ng mga alkalde ng Metro Manila. Bagaman ayaw pangunahan ang mga kapwa-alkalde, kinukonsidera ni Mayor Zamora na isagad sa limit na 5,000 pesos ang penalty sa first offense pa lamang. Sa ating implementation at meron tayong mga punta na talaga mararamdaman nila na hindi na talaga ako pagkapon ng basura, diba? So, again, you will not be fined if you don't throw trash. Diba? So, kapag pena dito kung nag-violate ka, diba? So, aralin natin yan, diba? Ayoko lang pangunahan siyempre yung mga kapwa natin mayors. But I will discuss with all of them. Marami ko ngayon ano yung mga existing ordinances. Pinangunahan ni na Mayor Zamora at MMDA Chairman Romando Artes ang Bayanihan sa Estero program kahapon sa Lambingan Bridge, border ng San Juan at Quezon City. Arestado ang isang natalong kandidato noong nakaraang eleksyon sa pagkaalkalde ng Escalante City, Negros Occidental sa kasong syndicated estafa. Walang inirekomendang piyansa ang korte sa 2 counts of syndicated estafa na isinampa laban kay J.R. Escares, 36 anyos. Ito'y nag-ugat sa reklamong inihain ng mga miyembro ng Alpha Omega World Development Program na umano'y pinangakuan ni Escares ng tig-5 ektaryang lupain kapalit ng binabayarang monthly dues. Samantala, nadiskubre naman ng mga otoridad ang isang underground hideout na pinagtaguan ni Escares bago na corner ng pulisya. ACS Balita. Alas 6:21 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos matapos na madiskubre ang umano'y ghost project na flood control sa Waliwag, Bulacan na nagkakalaga ng 55.7 million pesos. Kasunod ito ng pag-iinspeksyon ng Pangulo sa lugar dahil sa natanggap ng mga reklamo sa website na sumbong sa pangulo.ph. Sa record ng DPWH, tapos na ang 220 metrong reinforced concrete river project noong pang Hunyo. Grabe ito. Pero sa aktual na pagbisita ng Pangulo, wala itong nakita ni isang bloke. Ng hollow blocks o semento at wala ring makinaryang naiwang ginagamit. Ayon sa Pangulo, malinaw na may palsifikasyon ng mga dokumento dahil iniulat na natapos na ang proyekto.
Kahit wala naman talaga. Ay, ito nga, ghost nga ito. Ito nga yung binabanggit ng Pangulong guni-guni. Guni-guni. Posibleng sampahan ng kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at maging economic sabotage ang mga sangkot. Sa isang Facebook post, ibinunyog pa ng Pangulo na hindi kasama sa opisyal na listahan ng mga flood control project ng DPWH ang naturang river wall. Naku po. Pakinggan nga natin yan. Galit na galit ang Pangulo dyan dyan sa video na yan May audio ba yan? Pinapakita natin. Sige nga. RHTV. As of last month, June, ang report dito 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Ayun. Natatawa lang na gano'n ang Pangulo pero alam natin na ang disappointment at nakapagngangalit nga talaga itong ganitong Ghost project. At dapat dito pa lang, yung mismong pinuntahan na yan ng Pangulo, Mr. President, dapat ay on the spot. Meron ka ng sinibak na opisyal na taga-gobyerno. Paanong nangyari yan na nai-report na tapos na at nabayaran na 100% sabi nga. ang kontraktor. Ilan? 100%. Oo, bayad na. Yung kontraktor wala ni anino nung proyekto. Kahit hollow blocks naman. Dapat doon pa lang may on the spot, may sinibak na diyan ng Pangulo habang andyan siya at nakatungtong kung saan naroon dapat yung project. Yan ang magandang abangan kung mayroon ba sa susunod na mga araw. Kaugnay nga ng balitang to, marami ang may sala at pagkukulang kaya nagkaroon ng ghost flood control project sa bansa. Ayon yan kay Senator Mig Zubiri, hindi lamang DPWH ang dapat na sinisisi sa mga palpak na proyekto, kundi maging ang mga mambabatas. Giit ni Zubiri, walang sino man sa kanila ang maaaring maghugas kamay sa kontrobersya dahil sila ang nag-aproba sa national budget. Lumantad na karamihan sa mga naturang proyekto ang naipasok sa General Appropriations Act kahit wala naman ang mga ito sa National Expenditure Program na isinumite ng DBM sa Kongreso. Kasi I've seen the President's frustration when I was Senate President na talagang bakit namamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years na walang legacy project yung ating Pangulo dahil nga siguro there was a free hand. And we're all guilty, both House and the Senate. So I think wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Ba't niya linagay doon? Si Senator Mig Zubiri. ACS Balita. Alas 6:25 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Magpapasok ang DepEd ng maraming school counselor associates para matugunan ang kakulangan ng guidance counselors sa mga paaralan. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, isa sa ilalim sa pagsasanay ang mga iha-hire na counselor associate para matiyak na mapapantayan nila ang tungkulin ng isang lisensyadong guidance counselor. Inamin ni Garma na kulang ang guidance counselor sa mga eskwelahan dahil sobrang taas ng qualification standards. Higit na opisyal, higit na 5,000 posisyon ang bukas, ngunit nasa 1,000 lamang ang napupunan, bagay na dapat anyang masolusyonan para malabanan tumataas na kaso ng bullying sa bansa. Actually, meron tayong mahigit 5,000 posisyon for guidance counselor. Ang problema natin dyan, Kuya Deo, halos mahigit lamang sa 1,000 yung nafi-fill up natin na posisyon. So that maparami natin yan, Kuya Deo, sa mga schools natin. Gaya ng nasabi ko, bago pa lang mangyari, may mga signs na yan, Kuya Sir. May mga sinyalis na yung bata. Maaring namumuo na yung galit na hindi mailabas at kailangan may makausap. Si Yusek Malcolm Garma kasama si Kuyang Deo.
Samantala, mahigpit nang ipinagbabawal ang pagbebenta online ng International Mobile Subscriber Identity o MC Catcher at anumang component sa paggawa nito. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na ang sino mang mahuhuling nagbebenta ng MC Catcher ay papatawan ng parusa at isusumbong sa Department of Trade and Industry at Securities and Exchange Commission. Bawal na ibenta yan online. Wow! Namin kayo nagbebenta niyan online, isa-sanction namin kayo, isusumbong namin kayo sa DTI at sa SEC. May mga 7 components, hindi ko nababanggitin dito, pero ipapublish namin. Yan yung mga high gain antenna, may mga software na nag-spoof. Alam mo, yung technology kasi umusog na So, ang bilis ng, lalo na kung may AI ka pa, kahit sino pwede nang magbuo ng MC Catcher. So, ipagbabawal natin yung mga components na yon. Ayon pa kay Secretary Aguda, ang MC Catcher ay ginagamit ng mga hacker para ma-access ang cellphone ng biktima, tulad ng nangyari sa isang senior citizen na nalimas ang 1 milyong retirement savings matapos pindutin ang link na natanggap sa pamagitan ng TextCam. Nilinaw ng Malacanang na hindi maaaring harangin ang mga foreign trips ni Vice President Sara Duterte hanggat mayroong travel authority. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa komentong mas nahigitan pa ni VP Sara ang mga naging biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong taon. Ayon kay Castro, may travel authority mula sa Office of the President ang mga naging biyahe ni VP Sara patungong Kuwait noong Agosto 15. Nang tanungin kung pabor sa panawagan ng mga mambabatas na ilabas ang travel records ng mga opisyal ng pamahalaan, sinabi ni Castro na obligasyon na ng Kongreso kung isasapublika nila ito o hindi. Bawal ang korap na sundalo. Ito ang babala ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. sa bawat kasundaluhan sa bansa. Paalala ni Brawner, walang lugar sa AFP ang pagsulisit, paghingi at maging pagtanggap ng pera, regalo, pabor o anumang serbisyo mula sa mga kontraktor, supplier at stakeholder. Git ng AFP Chief, ang sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian ay papatawan ng agaran at kaukulang disciplinary action. Kasabay nito, nanawagan din si Brawner sa publiko na agad isumbong sa kinaukulan ang mga irregularidad na mararanasan o masasaksihan sa kasundaluhan. Ay, kumusta ang ating mga kababayan, mga Pilipinong naninirahan dyan sa North Carolina? Sana ayos na ayos kayo dyan. Naka-declare declared ang state of emergency dun sa amin, Alintina, sa North Carolina. Andun ba ngayon si Katunying? Mukhang hindi makakarating dun. At merong malakas na bagyo, may hurricane na nagbabanta dyan at meron ng ipinapatupad na massive evacuation, mandatory evacuation dyan Ingat po sa ating mga kababayan dyan. Sa aming lugar dyan sa North Carolina. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by ACS ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:35. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ibinunyag po ni Senator Ping Lacson ang malawakang katiwalian sa flood control projects
na kinasasangkutan ng mga kontratista, politiko at opisyal ng DPWH na kung saan ay nagpakita ng maling paggamit o pag-abuso sa kabangbayan. Ang expose ng senador ay sumasalamin sa matinding galit at pagkadismaya ng Pangulong Bongbong Marcos nang magsagawa ng inspeksyon sa Baliwag, Bulacan kung saan ay isang flood control project ang nakalista bilang tapos na, nabayaran na, fully paid, pero hindi makita. Ang tinutukoy ng Pangulong proyekto ay ang 220-meter concrete river wall na itinayo daw ng Sims Construction Trading, nagkakahalaga ng 55 million pesos. Ngunit puro puno ang nakita dun sa lugar. Nagbanta ang Pangulo na kakasuhan ng economic sabotage ang mga responsable sa ghost projects dahil malinaw na pananabutahe ang kanilang ginawa. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Ano? At bago yan ah. Ha, Yuel? Mother, bago yan ah. Ha? Naninibago ba kayo? Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Talaga naman, kayo ba'y nagngingit-ngit, nagngangalit din ba ang inyong mga ngipin? Sa mga ghost projects na ito? Ay nako. Mr. President, naghihintay kami ng mga gugulong na ulo on the spot. Secretary Dave Gomez, mukhang yun ang kailangan ng Pangulo. Yung hindi lang sabihin na nagalit at disappointed ang Pangulo. Nagalit na siya nung pang mahiya naman kayo sa kanyang zona. Dapat ang sumusunod na ngayon naggugulong ang mga ulo na. Lalo pat una, kinumpirma ng DPWH sa Senate Blue Ribbon Committee na meron talagang mga ghost projects, ghost flood control projects, hindi lang mga palpak, hindi lang mga ampaw, hindi lang malabnaw, kundi merong mga proyektong pinondohan na wala naman at mismong ang Pangulo ang buhay na saksi. Kaya doon pa lang dapat ay may pinagulong ng ulo ang Pangulo on the spot. Antabayanan natin. Baka naman bumubuelo pa ang Pangulo at hinahasa pa ang kanyang itak na pangtabas. Hindi tama ho na puntiryahin ang mga contractors. Tama ho na tugisin ang mga contractors na sangkot. Pero hindi sila ang tingin kong the most guilty dito ho sa mga ganitong proyekto, sa ganitong ghost o mga palpak na mga proyekto, kundi mga taga-gobyerno. Ayan, mula sa proponent ng project hanggang dun sa implementor o implementing agency. Ayan yan ang DPWH at mga local government officials. Anthony Taberna. Alas 6:41 ang ating oras. Nabanggit natin ang mga LGUs.
Dyan ho sa San Carlos City, Negros Occidental, isang alkalde dyan ang lumantad at dumulog na sa NBI para sa 3 flood control project daw sa lungsod, sa kanyang lungsod. Ano ba ito? Ghost projects ba ito, Yuel? O mga proyektong malabnaw? Malaman natin na sa kanyang tagapagsalita ni, ba't ba may spokesman pa si Mayor? Ba't ba hindi si Mayor mismo ang makausap natin? Si Mayor Renato Justilo ng San Carlos City, meron siyang inassign na tao, si Joe Alingasa Jr. Sir Joe, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Ka Jerry, good morning. Apo. Ng tagapakinig at followers ng DZRH. Apo. Nasaan po si Mayor? Ba't hindi siyang makakausap natin ngayon? Actually, 2 days ago, siya talaga yung sumasagot sa mga interviews. And then, kalagitnaan kasi natin ngayon ng budget hearing. Kahapon, nag-decide siya na mag-assign na lang muna ng spokesperson. Kasi ang dami pa namang nagtatanong. Ang sabi niya, time is of the essence. Pero ikaw din, Sir Joe, ay nasa City Hall. Sa City Hall ka rin? Yes po. Actually po, kami yung in charge din ng audit and inventory of the flood control. Ayun, tama-tama pala. Tama-tama pala, no? We're working with the City Disaster Risk Reduction and Management Office. So, kami rin lang ang isa sa mga apektado nitong baha dito mismo sa San Carlos City. Matindi ba ang problema sa pagbaha dyan sa San Carlos City? If you rank it 1 to 5, well, for San Carlos City na hindi kalakihan namang, hindi naman ito isang highly urbanized city. Ito po isang independent component city with a population of around 130,000 people and spread all over 45,000 hectares na lupain. Hindi po kami densely populated. Kaya lang because of nitong climate change, differential range, yung volume ng ulan ngayon, which is ikukumpara natin 10 years ago, hindi talaga ganito. At saka yung drainage system natin na medyo luma na, baha rin tayo dito. Kaya talaga matindi compared dyan sa Luzon or any other places. Yung mga malalaking cities po. So talagang may problema sa pagbaha ang San Carlos. At tama lang naman na kung may pondo ay may gawing mga aksyon at proyekto para para masolusyonan ang problema sa pagbaha. Di ba tama lang naman din. So itong 3 flood control projects na unang binanggit ni Mayor, sino ba ang proponent nito? Kanino bang project yan, Sir Joe? Yes, Ka Jerry, ito nga yung irony. Kasi yung binabaha natin poblasyon. Yung nabanggit na mga, tawagin na lang natin ghost budget ito. Kasi may existing talaga na project yan, pero matagal na, ng DPWH po, District Engineering dito. Kaya lang nangyari ngayon, nakatanggap po si Mayor Renato Justilo simula nung May hanggang June ng mga sulat galing mismo ng DPWH Central Office trying to confirm kung nag-i-exist ba itong mga projects na to. So, ang nangyari, 3 projects po yan. 77 million at saka isang 151 million na yung lugar na mention is of course yung Palampas River, yung Higalaman River at saka Andol River. Ito po yung mga malalaking waterways po ng San Carlos City na hindi naman siya nagko-contribute talaga directly ng urban flooding ng poblasyon. Nasa outskirts yan. Ganon. Medyo malayo. Yun nga, yung sabi ni Mayor, bakit din pang mga projects ng pinupunduhan nyo, yung baha naman nandito naman sa poblasyon. So, yung tinignan po ni Mayor, una po, masaklap po yung nangyari. Kasi siya mismo nakita niya, hindi niya pirma yung notice to proceed. So, may pinalsify ang kanyang signature. Yes po. At saka, yung contract mismo, hindi rin pirma ni Mayor. So, ang kagandahan niyan, yung nagpirma po ay yung penmanship niya, ibang-iba talaga doon sa strokes ng pirma ni Mayor. At nakita din na nung tinawagan itong ating district engineer, existing na po yung mga projects na yan, gusto lang mag-ride on nitong mga contractor na galing po sa North Luzon. Okay. At yung tinek ni Mayor yung mga contractor, hindi talaga niya kilala. So sabi niya, ito'y dapat malaman ng DPWH Central Office na these are
Perhaps, yung tawag ng iba talaga is ghost project. The project is existing. Gusto lang mag-ride on itong mga contractor. So sabi po, it's ghost budget. Teka muna. Sabi mo, the project is existing. So meron talagang dati ng project doon? Yes po. Yung project, sir, dati na yan at na-implement na po yan ng DPWH dito ng ibang mga contractor. Na-implement na? Tapos na? Tapos na? Yes po. Lumubo din po yung amount. Sabi ng district engineer, those are not the amounts. Ang laki ng amounts na yan. Na-implement naman na yan dito, pero hindi ganyan kalaki yung mga amounts. So parang ang dating double appropriation. Napondohan na dati, tapos na, tas may pondo ulit, pinondohan ulit. Ganun ba? Yan po yung ipinagtataka talaga ni Mayor at saka ng district engineer dito. So sumulat si Mayor sa DPWH Central Office, nilalahad niya na hindi talaga totoo yan, na yun yung ginamit na budget at saka yun yung mga contractor na yan. Itong 306 million ay para lang sa 2025 ito? Total do sa tatlo? 2025 kasi yes po, sumulat ngayon ngayong May, June May at June sumulat yung central office ng DPWH trying to confirm. And pinagtataka din ni Mayor, bakit yung central office sumusulat sa kanya, hindi man lang nila chinek mismo at verify at the level of the district engineer. Sa RD o kaya sa district engineer. Yes. Yes po. Kasi the hierarchy of their organization. Tama 'yon. Baka naman dino-double check ba ng central office para malaman kung totoo yung inire-report sa kanila ng kanilang mga field offices. Pero yun nga, ulitin ko, ito'y dati ng project na nagawa na pinondohan ulit. Yes po. At wala nang ginawang bago. Yes po. Kasi ghost nga. Ang una diyan, sabi ni Mayor, ito talaga ay ghost project kasi wala naman talagang ganitong project. Pero alam natin na merong ginawa si DPWH for the riprap, yung embankment. Pero yung purpose niyan really is to avoid the erosion at saka yung accretion at saka sedimentation ng ating mga waterways. Kasi nagmi-meander, lumiliko po yung mga waterways dito. So ginawa po maigi nitong DPWH and it is properly coordinated with the City of San Carlos. Kasi dyan, stakeholder engagement at saka yung consultation. Paano napondohan yan? Paano nagkaroon ng pondo para dyan sa project sa tatlong projects na yan? You mean po yung na-implement talaga? Hindi itong bagong projects na ghost, yung total na 306 million. Paano nagkaroon ng budget na ganun kung meron ng dati ng existing project doon? Yung tanong na yan, sir, dapat sasagutin niya ng DPWH kasi hindi nga namin alam bakit tapos na pinupunduhan pa. Hindi ninyo alam kung ito'y pondo o may nag-push na senador o congressman para mapondohan yung project? Negative po, sir, kasi sabi ko nga, well-coordinated yung congressional district ng City of San Carlos. Every time na may project sila, kinukonsulta talaga yung community. May mga ginagawa pong stakeholder engagement and consultation. So yung host community, very important yan. Kasi the end user, yung maapektuhan din ng project na yan, is yung host community. Dapat alam yun. Sa problem tree analysis at saka yung problem solution matrix po na ginagawa ng Office of the Planning, yung planning office namin at saka yung CDRMO, part kasi yan, sir, yung pag-determine at pag-identify ng project, hindi basta-bastang gagawa ka lang ng project, hindi mo naman alam kung may nakakabenepisyo ba nitong mga tao. Kaya nga dapat yung lugar, yung mga tao doon sa lugar ang nakakaalam kung anong dapat gawin, anong project ang dapat na ilagay sa inyong lugar dahil kayo yung nakakaalam diyan. Pero sino congressman diyan sa inyo? Sino congressman ninyo diyan sa San Carlos? Yung congressman namin, sir, na outgoing na po si Congressman Gingo Valmayor, who used to be our mayor also dito. And then yun nga, nagtataka kami kasi lahat ng projects dito, inuupuan talaga ng aming mga local leaders. So hindi rin alam ni congressman yan, hindi sa kanya galing?
Hindi sa kanya galing, sir. Yun nga sa atin. Nako. And imagine, sir, Northern Luzon, Mountain Province, Benguet, at Mga contractors. Yes, Pakibanggit nga ano-anong contractors ito? Sir, based on the document po, ito po allegedly the AKC, Construction, APO, at saka yung Jaben. So allegedly those are the contractors na gustong i-verify mismo ng DPWH Central Office kung yung project na yan na pinondohan at to the tune of 306 million total existing ba. So unfortunately, nagra-ride on lang kasi meron na talagang na-appropriate at na-implement dito na hindi naman sa kanila. Kasama ba itong mga binanggit mong contractor sa 15 sa top 15 contractors na binanggit ng Pangulo? Sir, hindi ko po alam yung top 15, sir. Hindi mo alam? Hindi ko alam yung list. Pakiulit-ulit yan. Yan na may top 15. Ganun ba? AKC, yes sir. AKC. Yes, then APO. At saka yung Jaben. Tatlo po yung allegedly na tumanggap of course ng appropriations sa yan. Mga contractors na mga taga Northern Luzon. Yes po. May mga nabanggit bang pangalan kung sino may-ari ng mga construction companies? Based sa letter ng DPWH Central Officer, wala namang pangalan na ibinanggit yung mga magmamay-ari nitong mga construction company. Okay, so sa pakikipag-ugnayan ninyo sa DPWH, ano sabi nila? Hanggang ngayon, sir, wala pang reply. Since June 23, yung last letter po na pinadala ni Mayor. And then, yun nga, kinalaunan nito, Mayor decided to request the National Bureau of Investigation to look into the case of falsification or yung mismong forgery na ginawa nila sa pirma ni Mayor Renato Agustilo. Matindi ito. Pinadala na po doon sa NBI para maimbestigahan talaga just to give clarification na dito sa San Carlos po, we don't tolerate those kind of course, unscrupulous transactions na wala naman talaga at saka hindi existing. At yun din naman ang gusto ng Pangulo, ang gusto natin, mag-report talaga ang mga kababayan natin, ang mga local officials, lalo na ganyan, kung may mga, ang una kasing nakakaalam niyan, dapat, siyempre, yung mga local chief executive, kung mayroong project na gagawin, o planong gawin, o ginagawa sa kanilang lugar. So kung merong nabanggit na project, tapos wala naman, yun nga yung guni-guni, yun nga yung ghost project. Ito bang tatlong panghuli na lang, Sir Joe, ito bang tatlong projects na ito na binanggit na natuklasan ninyo diyan sa San Carlos, nakasama ba ito doon sa website, sa listahan ng Pangulo, doon sa kanyang isumbong sa Pangulo? Okay, sir, ganito. Ang una kasing nangyari, sir, kaya nga pumasok dito si Mayor at saka naglantad na lang. Kasi pwede rin niyang to steal the thunder. Kumbaga, inuunahan na niya yung nangyaring State of the Nation address ni President PBM, yung paglantad ng listahan at saka yung isumbong mo kay Pangulo. Kasi nauna yung letter, di ba, May pa, may natanggap na. Sabi naman ni Mayor, paimbestigahan na lang ito ng DPWH Central Office. Kasi alam naman natin na wala talagang nangyaring project nito. Or sa naging double appropriation. So, yun sir, yung number one talaga is gusto lang talaga ni Mayor malaman if gaano katotoo na merong ganitong mga projects na, which is wala talaga. Okay? So, the intention of Mayor is really just to clarify kasi may nag-post po na isang local media ng mga projects na sabi nila flood control projects ng San Carlos. Then sabi ni Mayor, yung mga totoong projects na na-implement talaga, it will be the obligation of the DPWH district office dito to answer to the media. Kasi meron naman talaga. Kung meron talaga. What I'm going to reveal and to expose is yung tatlo na wala talaga. Na doble. Double. Double talagang sinadyang pondohan ulit para lahat na ng pondo kita na dahil tapos na yung project. Pero ulitin ko yung tanong, nakita nyo ba yan? Yung tatlong projects na yan, nakita nyo dun sa website na sumbong ang Pangulo? Sir, yung tatlong projects na yan, sir, hindi ko nakita yung website. Hindi nyo hindi nyo pa na-check? Upon your verification, hindi ko rin na-check yan, sir. Yung gusto lang ni Mayor is
Si DPWH, ang nakakaalam niyan kung andyan ba yan sa website ni Pangulong BBM, makikita naman yan. Pero lahat ng documents kasi, ang dami nang nagpicture dito ng mga media. So, alam na ngayon yan ng Malacanang. Tama. At saka, tama kayo. Nung mga documents na pinadala mismo, Mayor Rene Gustilo, since May hanggang June, for sure nakakaalam na rin yan si Pangulong BBM. Kaya ko lang tinatanong yon na Sir Joe, baka naman kasi, yung mga record kasi na yon, galing din sa DPWH. Baka naman meron pang mga projects na hindi nakasama pa sa listahan dahil nga double appropriation. Yun ang mas matindi. Kaya baka siguro pwede nyo i-check, Sir Joe, sa website kung yan 3 projects na yan ay kasama dun sa binanggit na dun sa listahan ng Pangulo. Kasi baka may mga projects na hindi nakasama dun dahil nga double appropriation, hindi na inireport ng DPWH, hindi na natin malalaman na isang ano na naman yun. Paraan na naman yun para hindi ma-check, di ba? Pilipin po namin ngayon, sir. Thank you po. Sige, sir. Sige, sir. At makikipag-ugnayan ulit kami sa inyo. Pagtulong-tulungan natin ito. Malaman natin at mahalungkat natin ang mga guni-guni, mga ghost projects na yan. Sir Joe, maraming salamat. Sir Jerry, thank you very much. More power po. At ingat po. Sana hindi na tayo bahain. Apo, maganda umaga po sa inyo. Si Joe Alingasa Jr., siya po ang inassign ni Mayor Rene Gustilo ng San Carlos City na magsalita tungkol po dito sa mga ghost projects. Ayun. So double appropriation, meron pang ganon. Yung natuklasan ng Pangulo sa Baliwag, wala talagang project. Pinondohan pero walang ginawang project. Ito, dati ng proyekto, nagawa na, pinondohan ulit. Ano pa ang gagawin mo ron? Siyempre, tapos na pala yan Ibulsa na natin ang pera. Yun ang nangyari doon. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Eto na. Sinek na po ng kasama natin ditong si Yuel Reyes Zobel. Yuel. Sinek na ho ni Yuel. Yuel, pakikuha nga yung listahan ng mga pangalan ng mga projects. Ito na pala. Ito hong 3 flood control project diyan sa San Carlos City. Ito ho yung Vasconia River sa Barangay Punao. Ito ang contractor dito ay RKVT Construction and Wilkinson Construction. Ang pangalawa ay sa Talave River. Ayusin lang natin ito raw pong mga proyektong ito, yung binabanggit na 3 projects binabanggit ng San Carlos City Local Government Units ay wala po sa isumbong mo sa Pangulo. Nako, eto na, Mr. President, mukhang pati sa record na ibinigay sa inyo, meron ng ops. Meron ng ops. Doon pa lang sa record na ibinigay sa inyo, meron ng sinadyang i-delete na mga project. Di ba, ang panawagan ng Pangulo, kaya niya inilaunch itong Secretary Dave Gomez. Kaya inilaunch ito ng Pangulo ay para magsumbong ang mga tao. So may listahan dito ho ng mga proyekto na pwede nating tingnan at alamin natin sa lugar natin. Halimbawa, CCP Complex, Pasay City. Ayan a flood control project. Ayan, nakalagay doon. So tayo ngayon, ng mga taga dito sa CCP Complex, titingnan natin ngayon kung andito nga, kung meron nga project na ganon. Yun ang layunin ng Pangulo, kaya inilunsad niya yung website na yan, tumulong ang taong bayan na mag-report, na magsumbong. Ito daw hong 3 proyektong ito na binanggit ng mayor ng San Carlos City sa Palampas River, Barangay Palampas by Apo General Construction na taga Mountain Province. Itong Apo General, ito pala yung APO na binabanggit kanina ni Sergio. Tapos ay 77 million
sa Andoon River, Barangay Rizal ng EKC Construction. Nang Andres naman daw ay taga La Trinidad, Benguet. At 77 million for structures in Higalaman River, Barangay Rizal by Jaben General Contracting and Engineering Services na taga Baguio. So tinin niyo itong mga contractors ay galing sa Mountain Province, galing sa La Trinidad at galing sa Baguio. Nako. Ano kaya ang common denominator? Oo. Sa kanino kaya connected itong tatlong kumpanyang ito, construction company na ito, na puro taga Northern Luzon, nakakuha ng proyekto sa San Carlos. San Carlos City, Negros Occidental. Tinan nyo na yan. Nako, ito ay magandang tugay-gayan din. At, eto pa, at wala sa website ng Pangulo yung mga projects. Wala. So kung ikaw ay taga San Carlos at titingnan mo yung listahan ng mga projects doon sa isumbong mo sa Pangulo, hindi ka nga magsusumbong dahil wala doon eh. So hindi natin alam na may projects palang ganito. Eto, meron pala. So Mr. President, mukhang merong sadyang nag-delete ng ilang mga projects. Bukod sa inyong mga projects na binanggit sa inyong website, meron mga inumit. Meron mga dinilit na mga projects para hindi na maisumbong. Tulad ho nitong tatlo na double appropriations. Ito, meron na namang natuklasan dito. Bagamat dati na ho nating naririnig ito na isang proyekto tapos na, poponduhan ulit. Nangyayari ho yan kapag ang budget ay reenacted. Natatandaan ninyo? May pagkakataong nagkakaroon tayo ng reenacted budget. Siyempre, kapag ang budget na gagamitin mo for halimbawa ay 2026, budget ng 2025, yung mga pinonduhan doon na projects ay naponduhan na. So by 2026, savings ngayon yun. Yung mga budget na yun, nasa discretion na ng sinong opisyal ang paggamit do sa pondo na yun. Dito ho, project na tapos na, pinaglaanan ulit ng pondo, at dahil tapos na, saan mo ngayon gagastusin yung pondo na yun? Ayun, ipinambayad sa kontraktor. At eto, 3 contractors mula sa Northern Luzon ang nakalista at pinirma pa daw. Pinegay pa ang pirma ni Mayor. Humahataw sa komentaryo. 2 por 2. Let's move and get it on. Talaga naman holiday na holiday. Huwebes na Huwebes. Talaga namang nakapag-ngingit-ngit, nakapag-ngangalit itong mga issue ng flood control, lalo na siguro yung mga kababayan nating lagi nang nakakatikim ng baha. Yung ang mga bahay nila ay pinapasok ng tubig at kutakot-takot na mga gamit nila nasisira, no? Talaga namang hindi natin masisisi na sila ay magngalit ng husto sa ganitong sitwasyon. At gusto nating magalit din ng gusto ang Pangulo. Mr. President, magalit ka na! Manghalihaw ka na dyan! Manapyas ka na ng mga ulo. Lalo na ng mga ulo ng mga nasa executive department. Mga projects na sila dapat ang nakakaalam. Dapat ay minomonitor nila habang ini-implement, habang ginagawa. Mula dun sa pagsisimula hanggang sa matapos. Doon pa lang sa mga nasira dyan sa Mindoro, dapat yun nakita at inireport ng, ay nako talaga naman. Halimbawa ay malabnaw, walang bakal, alam nila dapat yan eh. At ang pinakamatindi nga ay kung walang project na ginawa. Sabi ni Senator Ping, ilan daw? 40% na lang ang natitira sa project. Dito, wala talaga. Wala talagang natira sa project. Dahil wala naman talagang project na ginawa. Kauna-unahan sa Pilipinas.
Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, alas 7:08 ang ating oras. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Thursday, August 21, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos galit sa natuklasang ghost project sa Baliwag, Bulacan. Inflation, pagkain at sweldo, pangunahing concern pa rin ng mga Pinoy ayon sa Okta Research Survey. Pastor Apollo Kibuloy hindi pa maaaring extradite sa Amerika ayon sa DOJ. COMELEC Chairman George Garcia, napagkamalang Chinese kaya tinarget ng salisigang. Ganun ba? Parang namang hindi Chinese. Hindi masingkit eh. No? Parang Kastilaloy. Parang Spanish. Pero Chinese, parang hindi Parang malaki naman ang mata ni Chairman. Irrevocable resignation ni NBI Director Jimmy Santiago for acceptance. Aba, ganun? Ni Pangulong Bongbong Marcos. At 5 pulis Caloocan na sangkot sa iligal na pag-aresto sinibak. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Bago sa detalye ng ating mga balita, mamigay muna tayo ng pera. $7:12, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Ang ating malakas agent pala ay nandyan sa San Pedro, Laguna. Uy, partikular sa Barangay Landayan 1. Barangay Landayan 1, San Pedro, Laguna. Doon sa ating RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, katuming Tita Tina dito sa Barangay Landayan sa San Pedro, Laguna. Kita mo naman na talagang lumalabas ang mga ghost project kapag itong ghost month. Dahil ang buwan ng Agosto ay ghost month. Kaya pala. Oo nga, no? Kaya pala napag-uusapan ng ghost project. Ang mga ghost projects dahil ghost month. Dahil tingnan mo naman sa gaya ng kalsadang ito na tulang nilang gawing swimming pool. Ano bang river yan? Parang river yan eh. Hindi, ano to? Kalsada to, road. Kalsada ba yan? Laguna Lake. Ito ang bahagi ng Laguna Divide. Ito sa Barangay Landayan. At pakikita mo sa Laguna Divide ay mga gulong na dumadaan dito sa mga butas na ito. Pero ang pinakatindi, malakasan dito, yung nakikinig. Oy, yun. Ng DZRH, pero may babala sila sa atin. Mag-ingat sa aso. At least may paalala sila na mag-ingat sa aso. Pero mukhang ayan na nga. Ayan na. Naririnig namin. Ayan na. Ingat ka dyan, Sherwin, ha? Hindi yan si Lulu. Kala ko naman, sino nakabuntot sa akin, si Executive Secretary pala. Albayal. CES. Secretary Miguel Dea. Ay, babalay siya, sabi ko pa. At talaga naman, hindi ka natatakot sa mga aso nila. Tignan mo naman ang mga aso nila. Yan, nakakulong. Ayan, no? Parang wala nang malay yung kanila. Parang hindi gumagalaw yan. Parang patay na yan, Magandang umaga po. Ay, dahil ko nakikinig po ng radyo. Ayun! Ayun naman ng radyo. Ang nakaso.
Ang tip po ng mga tahol ng aso ninyo, ha? Rinig sa radyo. Yun yung talaga yung radyo namin. Ano nga pangalan na po? Nesty Katalan. Tatay Nesty. Kayo po rin sa laging nakatuning sa DZRH. Oo, sa pagtulog ko ng mga radyo, hindi ako makatulog. Talagang radyo na naman katabi sa pagtulog. Ano ba dati si Tatay Nesty? Anong hanap buhay ni Tatay Nesty dati? Ang hanap buhay nito po. Retired na po ako. Retired ano? Retired na po ako. Retired na dating Nesty. Oo, dating isang iced tea. Ano daw? Dating juice. At dating taga-oil company. Ako ito parang dapat natin kinakausap yung mga kung sa mga presyuhan ng mga gasolina. 20 years ago. 20 years ago siya na nag-retired na ako. Ayun, yung pinag-kumpanya, ayun, yung pinag-kumpanya niya. Yung dati ng kumpanya. Shell. Oh, taga Shell pala siya. Si Tatay Nesty. Nag-sideline ako sa barangay. Dito sa kapamaya. Yun. Ilan taon na? Ilan taon na si Tatay Nesty? Ilan taon na kay Tatay? 79, mag-80. Aba! 79? Hindi halata, ha? Mukhang 78. Teka, nag-feedback. Pakihinaan yung radyo. Dito hinaasin yung radyo mo sa labi. Yan. Nag-feedback, mapuputol tayo. Hinaan ng radyo. Ay, rinig yung aso, doble-doble. Hindi niya ni kaya yun eh. Tatay Nesty, dahil na palagi ka nakasunin sa DZRH at paborito mo ang dos por dos. Ito, meron kang 1,000 pesos! Yay! Maraming salamat. Meron na akong pagkain mag-apon. Mag-apon lang yan. Alam ko, pwede pabili ng lamis. Mukhang Sherwin, mukhang uubusin ni Tatay Nesty sa mag-apon. Para ang daming bibili ni Tatay ngayong araw na to. Uubusin niya kagad yung pagkain mag-apon. Hindi naman bibili ng bigas dahil meron tayong na-imbak na bigas. Yehey! Meron pang DZRH t-shirt, meron pang DZRH umbrella, at ang pamalit ninyo sa maingay niyong radyo, ito na po, ang 2x2 mini component. Maganda dyan. Bigay ko sa inyo ng 2x2 sa kanilang 22nd anniversary. Executive Secretary. Si ES. Maraming salamat po. At marami kayong matutulungan pagka ito ang ginagawa ng kumpanya ninyo. Malaking bagay po ito. Okay, salamat po, Tatay Nesty. Marami po naghihirap, binaha, ang iba. Kaya tama po yung ginagawa. Pagpalain mo kayo ni Lolo Uwing. Palain kayo, ang DZRH, sana tuloy-tuloy yung pag-usap, tuloy-tuloy yung pagtulong sa mga kapwa. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tatay Nesty. At siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi ang butok sa DZRH. Baka kayo na susunod winner sa DZRH Mala Cash Promo. Maraming tip, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you sa mga Radio Gaga, sa mga DZRH Gaga, sa mga hindi kumakalas, hindi lumilipat. Thank you! Pangunahing balita 7:17. Ang oras ay hatid sa inyo ng Makati. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23. Tuloy ang mga pangunahing balita. Naaresto na ng pulisya ang isa sa mga miyembro ng Salisigang na nagnakaw sa bag ni COMELEC Chairman George Garcia habang kumakain ito sa isang restaurant sa Pasay. Nadakip ang babaeng suspect na si alias Hazel. Si Hazel? Si Hazel pala? 44 anyos sa Las Piñas kahapon ng hapon matapos ang isang follow-up at backtracking operations. Na-recover kay Hazel ang bag na naglalaman ng mga ID at cellphone, ngunit nawawala na ang perang laman nito. Naku, siya kaya yung nag-text sa akin gamit yung number ni chairman.
Ayon kay Police Colonel Joselito De Sesto, hepe ng Pasay City Police, inamin ng suspect na napagkamalan niyang Chinese si Chairman George Garcia, kaya nila ito biniktima. Sa investigasyon, lumitaw sa 8 ang suspect, 6 dito ang nagkunwaring customer at sinamantala ang pagkakataon para nakawin ang bag na nakalagay sa tabi ng upuan ni Garcia bago tumakas gamit ang isang silver Toyota Innova. Ayon sa aking pag-interview dito sa ating suspect na nahuli, nadaanan lang po nila kasi ito nga si Chairman Garcia ay Chinese looking. Nakita nila na Chinese looking, baba kayo, yun ang sabi ng tropa nila. Tama po kayo, ang akala nila is Chinese looking, foreigner po yung kanilang bibiktimahin. Natimbahan lang po nila kasi traffic yung area na yun, nagka-traffic po. Dahil bumaba po sa sasakyan si Chairman, so nagka-traffic. So nakita nila na na Chinese looking, bumaba na sila. Pero hindi area ng Pasay ang target nila. Yun. Saka ang tindi nitong salisigang na ito, naka-Toyota Innova pa. Di kotse. At saka baka target talaga nila mga Chinese national. Kaya nadali nila hindi Chinese. Ayan. Eto, kaugnay ng balitang yan. Sige nga, partner. Hingi tayo ng update muna. Dito nga sa babaeng suspect daw na naaresto at umaming daw na lookout. Ang detalye niyan ihahatid ni Arch 15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Jerry, Tina, umamin nga sa mga otoridad ang naaresto na isa sa mga suspect sa pagnanakaw kay Comelec Chairman Garcia na siya ang nagsilbing lookout sa krimen. Ayon sa Pasay City Police Station, habang nasa loob ng kanilang getaway vehicle na isang Toyota Innova, binabantayan ng 44 anyos na si alias Hazel ang posibleng mga humahabol habang sumasakay ang kanyang mga kasamahan. Kung sakali anyang may mangyaring habulan, ang tungkulin niya agad na alertuhin ng driver upang tumakas kaagad kahit naiwan pa raw yung kanyang mga kasama na posibleng maaresto kahit sa mahuli raw sila ng sabay-sabay. Na-recover sa kanya yung Louis Vuitton na bag ni Chairman Garcia, yung kanyang iPhone 16 na Pro Max sa identification cards. Naririyan din yung kanyang mga susi, national ID at isang maliit na wallet. Magkano pera? Magkano daw ang pera? Ang sabi ni Chairman, 12,000 daw yung kanyang cash doon. Hindi 200,000 piso. Pero ano sabi ni Hazel? Magkano daw nakuha niya? Walang sinabi sa Pasay po. Pero ako man yun si Hazel. Magkano sinabi ni Chairman? 12. 12 nga yun. Kung may laman na 200 o 300,000 yun, dahil sinabi ni Chairman na 12. 12 nga lang talaga. Baka mag-abono pa no? Doon tayo sa... O kaya baka sabihin, anong 12? 5,000 lang naman diba? Ba ng pababa? Mukhang napaghati-hatian na yata yung cash. Pero matindi yan na Hazel Hazel Siya pala yun. Ang tindi niya, biruin mo, di Toyota Innova pa itong mga mandurukot na ito. Oo. Ang sabi ng Pasay City Police Station dyan sa Jerry ay lumalabas sa kanilang initial investigation na nirentahan lang nagre-renta pa ha? Innova na yon ng isang alias Boboy daw. Wala siya doon sa listahan ng mga ng 8 suspect na natukoy na ng mga otoridad doon sa Laguna na punton yung kanilang getaway vehicle. Bukod dito sa naarestong lookout, pinuntahan na rin ng pulisya yung isang couple na kabilang doon sa mga suspect sa kanilang inuupahang apartment sa Cavite. Pero napag-alaman doon sa landlord na hindi na raw umuwi doon simula pa August 18. Pukpukan ngayon yung follow-up operation ng Pasay City Police Station upang maaresto yung 7 pang kasabuat ni alias Hazel. 7 nga dyan, yung tukoy na yung pagkakakilanlan. Yung isa, yung Jando pa rin hanggang ngayon. Inimpound na ng mga otoridad yung getaway vehicle ng mga kawatan. Kanino daw ulit? Giselle, kanino daw ulit nakarehistro yung sasakyan?
May binanggit na pangalan dito ang pulisya ang nakarehistro sa isang pangalan na taga Quezon City, taga Novaliches, Quezon City. Hindi ko na rin babanggitin yung kanyang yung pinapalo up pa nila pangalan nakarehistro, pero taga Novaliches, Quezon City. Tapos ang mga gumagamit isang mag-live-in partner na taga Kabuyaw, Laguna, kung saan nga doon na recovery ang sasakyan. Ang sinasabi doon sa testimonya ng live-in partner nung lalaki sa mga otoridad ay nirentahan nga lang daw ng isang alias Bobo yung kanilang sasakyan at wala daw silang kaalam-alam, wala silang kamalang nagagamitin sa ganun. nasangkot pala ito sa theft incident. So yung couple, yung mag-asawa kung saan natunto niya sa sasakyan, hindi sila parte ng gang? Hindi, correct ka, Jerry. May nilabas kasing pangalan dito yung mga pulis pero wala sila doon sa 7 na mga suspect na tinutunto nila ngayon. So yung salisigang, bali bukod kay Hazel, puro lalaki na o may babae pa? Parang may mga babae. Talaga, ano? Talagang organisado sila, no? Yes. Ang mga babae dito, dalawa. Tapos 5 yung lalaki. mga lalaki. Yung isang hindi pa nila alam yung identity. Hindi pa natin din malalaan kung ano ba siya. Tinatanong lang ni Kuyang Els Bartolome, saang restaurant nga daw yan, yung pangyayari na yan? Diyan sa may isang malapit sa may Manukan diyan sa atin, sa may Rojas. Rojas Boulevard, Buendia? Oo. Saan? Saang parte? Anong Manukan? Actually, hindi siya Manukan, partner. Ano ba? Steak. Steak? Steakhouse? Malapit doon. May Manukan. Wag na daw banggitin sabi ni Chairman. Hindi, para matikman natin kung masarap nga doon. Kasi pinupuntahan ni Chairman, baka masarap. Anong restaurant? Anong restaurant daw? Sa kanilang business. Baka maapektuhan. Hindi naman sasabihin naman natin kumain. Sasabihin nga natin, kumain kayo dito at masarap dahil dyan kumakain si Chairman. Di ba? Mag-ingat lang sa salisigang. Steakhouse ba? O ba't chicken? Anong baka maraming putahe. Oo. Rojas Boulevard, malapit Nakakain na daw sila dun Doon daw na Christmas party. Nakakain ka na dun, Giselle? Ay, hindi pa doon sa mismo kinainan ni Chairman, doon sa katabi lang. Sa katabi lang. Talaga naman, okay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Eto, partner, pakinggan nga natin kaugnay nabanggit na bahagyan nito ni Giselle Ricafort. Sabi nga ni COMELEC Chairman, mali nga ang impormasyon na may dala siyang 200,000 pesos na cash sa kanyang bag. Paliwanag ni Garcia, ang kanyang staff ang nagpa-blatter sa mga pulis ng insidente at naiwan siya sa restaurant kaya posibleng nagkamali ito sa ibinigay na impormasyon. Pakinggan natin si COMELEC Chairman George Garcia. 12,000 lang po yung staff ko lang po kasi ang nagsulat doon sa mismo. Ayun. Kaya hindi po ako dahil ako po yung naiwan doon sa restaurant at talagang ako'y naguntang doon sa pangyayari niyo. Yon ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia. Samantala, okay na to. NCAP violators sa paligid ng Lasal Green Hills, 1,500 na. Mayroon palang camera doon. Hindi ko alam yun. Baka isa ka na dyan, Lord. RH52, Edniel Parosa. Kami, Edniel. Jerry, palaisipan sa MMDA kung bakit tila wa-effect ang paninikit nila sa Lasal Green Hills gayong umabot na nga sa higit 1,000
at napipitikang violators sa no contact apprehension policy. Sa tala ng ahensya, 1,550. Nasaan ba doon ang camera, Edniel? Nang maiwasan. Correct. Akala ko ba EDSA lang ang meron? Ba't meron na rin sa Ortigas? Meron ng mga major thoroughfares ng Metro Manila, hindi lamang sa EDSA. Meron dyan, kung makikita mo, Jerry, dyan sa may tapat ng Gate 3. Binanggit na tuloy. May footbridge dyan sa tapat ng meron Gate 3. nga. Meron dyan. May camera dyan palibasa dyan sa Ortigas, yung mga puno dyan nagtatago yung mga sanga pero dati kasi dyan, ang ginagawa ng Lasal, ang drop-off sa loob. Papasok ka, tapos magda-drop off ka doon, tapos lalabas ka sa kabilang gate. Yun naman din ang naobserbahan natin, Jerry, kahapon. Kanina, pupunta rin tayo dyan kanina, bagamat holiday ngayon, talagang pumapasok. Tapos meron pa silang isang gate dyan na binubuksan din sa kabila, sa loob na ng yung Green Hills Subdivision. Correct, doon may exit sila na gate. Talagang dalawang sa dami. Pa rin ng Ortigas ang kinakain, Jerry, dahil ang drop-off ng ibang mga driver siguro ito, magulang, sa labas pa rin ng paaralan. Yun lang. Yun yung dahilan kung bakit sumulat na nga MMDA at dito sa ating update, lamang paspas sa 1,500 itong NCAP violators. Ang sabi tuloy ni MMDA Chairman, Attorney Romando Artes, baka afford naman ng mga taga-Lasal Green Hills ang multa sa NCAP. Kaya walang magbabago kahit nakailang dialogue na sila sa issue. Sumulat na nga MMDA pero handa raw sila magpatupad ng drastic measures kung hindi ito aksyonan ng eskwelahan. Dahil kung minsan daw, sabi ni Artes, nadadamay ang traffic sa kabilang bahagi ng Ortigas at umaabot ang traffic sa direksyon ng Cainta. Inikutan natin itong Ortigas Avenue ngayong maulang holiday Thursday, pero dahil walang ang pasok gaya ng inasahan, wala ring heavy traffic ngayong umaga, bagamat basa ang kalsada, kaya ingat sa ating mga motorista. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, 5 pulis Caloocan ang sinibak sa pwesto matapos na arestuhin ng isang lalaki na nawi sa pagkamatay ng kanyang anak sa leptospirosis. Ayon kay Northern Police District Director General Jerry Protasio, kabilang sa mga inilipat sa District Holding and Accounting Section ng isang substation commander. Nahaharap ang mga ito sa kasong administratibo at kriminal at kasalukuyang nasa restrictive custody upang hindi maimpluwensyahan ng investigasyon. Batay sa report, noong July 22, inaresto ng mga pulis ang isang lalaki na kinilalang si Jason De La Rosa na inakusahan ng shoplifting pero hindi ito nakarecord sa logbook ng istasyon. Hinanap ng kanyang pamilya si De La Rosa dahilan upang lumusong sa baha. Tamaan ng leptospirosis at mamatay ang anak nitong si Dion Angelo. Lumabas din sa investigasyon na hinayaan ng mga pulis na suntukin ng isang sibilyan si De La Rosa habang nasa kanilang kustodiya. Bagay na isang malinaw na pagpapabaya sa tungkulin. Nilinaw naman ni Caloocan Police Chief Colonel Joy Goffort na isolated case lamang ang insidente at hindi sumasalamin. Laging may nananalamin sa bagong hanay ng kapulisan sa lungsod. Samantala, nakadakdang tanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang irrevocable resignation ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Bagaman walang natanggap na impormasyon kung nakapagdialogo na sina PBBM at Santiago matapos ang paghahain ng resignation, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ito'y for acceptance na ng Pangulo. Tiniyak ni Castro na hindi maapektuhan ang mga kasong hawak ng NBI, lalo na ang nagpapatuloy na investigasyon sa missing sabongero. Sa ngayon ay wala pang hawak na shortlist ang palasyo kung sino ang maaaring pumalit sa nagbitiw na NBI Director. Hindi po na ipaalam sa atin sa ngayon kung sila'y nagkausap, pero ang irrevocable resignation ni NBI Director ay for acceptance. Si Palace Press Officer Claire Castro. Susunod! Tito Boy! Aha, sino itong controversial na actress? Aba, ay may itinatago pala. Na ano? May itinatago palang anak sa isang actor-politician. Uy! Naku Aba. At alam nyo ba yung pick-up kung ano yan? Itong Philippine Contractors Accreditation Board. Ayan, makikilala natin yung ahensya na yan.
At mukhang sila yung may kinalaman sa mga contractors, yung mga paglilisensya. Pagbibigay ng classifications na mga contractors para makakuha ng kontrata sa pamahalaan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng 7:39. This time, dapat pati mga kalsada, dapat pati mga tulay. Oo nga, no? Baka meron din ganyan, ano? Ghost project na tulay, ghost bridge project, ghost road project. Nako, talaga naman, oh. Ang mga gumagawa niyan, lagi ay pinapakontrata ng gobyerno sa pribadong sektor. Ayan. Sa mga kontraktor. At meron palang ahensya ng gobyerno na tinatawag na Philippine Contractors Accreditation Board. Ayan. PICAB. Nasa linya natin ang kanilang executive director. Makilala natin ang gusto ko ng itong PICAB. Si Attorney Herbert Matienzo, ang kanilang executive director. Attorney Herbert, magandang morning. Si Ka Jerry po ito sa 2x2. Magandang umaga po, Ka Jerry, at sa inyo pong mga manonood at tagapakinig ng inyong programa. Batang-bata pa pala itong si Attorney Herbert. Ilang taon na kayo, Attorney, kung hindi nyo mamasamain? 41 na po ako, Ka Jerry. 41? Opo. Hindi halata, parang 40 lang, Opo. Okay, Director, hindi namin masyadong kilala ang PICAB. Pero ito ba'y government? Ang PICAB po, ang Philippine Contractors Accreditation Board po ay isang government agency po. Kami po ay under the umbrella of the Construction Industry Authority of the Philippines at attached agency naman po sa Department of Trade and Industry. Ayun, sa DTI, attached agency ng DTI. Okay, so kayo Attorney Herbert, gaano nakatagal dyan? Since August of 2017. 2017. May matagal-tagal na rin, mga 7 years, 8 years, ano. Okay. Ikwento nyo nga ng maikli, ano bang primary function ng PICAB? Ang PICAB po ay natatag by virtue of Republic Act number 4566. Ang pangunahin ng mandato ng PICAB ay ang to issue, suspend, and revoke contractors licenses po. Ayun. Issue, suspend, revoke contractors license. Ayun. So kayo pala talaga ang may kapangyarihan nun. Okay, nitong mga nakakarinig na kami ng mga quadruple, dati triple A lang ang narinig ko. Ngayon meron na palang quadruple. Kailan nagsimula yung quadruple A license, Attorney? Nagsimula po ang quadruple A license nung hindi ko nagkakamali 2015 or 2016 po, Jerry. Matagal-tagal na rin pala, ano. Oo. Okay. So ang isa-isahin natin doon na lang sa taas yung merong may nakakakuha ng proyekto sa gobyerno. Kapag triple A license, anong klaseng mga kontrata at anong halaga ang nakukuha niyan? Depende po ito, Ka Jerry, sa kanilang sa kanila pong experience po. Po kasi, Ka Jerry, pwede ho kayong magsimula sa larangan ng kategorya ng lisensya sa pinakamataas o kaya sa pinakamababa. Depende ho ito sa net worth ng inyong kumpanya at sa mga empleyado na mayroon ng kumpanya, at i-compute ho natin to kung papasok ho dun sa overall credit points na itinilaga ho ng aming board para ho makuha nyo ho yung kategorya na inyong ina-apply. Bukod ho dito, mayroon ho kaming government registration kung saan yun yung mga gustong pumasok sa gobyernong pampublikong pagawain, maaari ho silang mag-apply ng government registration at doon ho malalaman kung hanggang anong amount ho ang pwedeng salihan, anong klaseng proyekto ang pwedeng salihan nung nabigyan ho ng lisensya. Ayun, yun nga tinatanong ko. Pero napansin ko lang, so pwedeng maging quadruple A kaagad nang hindi pa dumadaan doon sa baba? Opo. Ganun pala, no? Basta anong requirements para maging quadruple? Ang unang-una pong requirement dyan sa tinitingnan natin ng technical, financial at overall credit points. Sa technical aspect po, Ka Jerry,
kinakailangan po na may minimum kayong empleyado na mga arkitekto o inhinyero na mag-equal ho to at least 60 years of work experience. Okay. Total. At pangalawa po, mayroon din po kayong minimum net worth na 1 billion pesos. 1 billion. Yun yung capitalization. Opo, tas credit points po, pag naabot nyo po yung credit points para sa quadruple A na itinilaga po ng aming ahensya, makukuha nyo po yung lisensya yung quadruple A. Ngayon ho, pag diting ho sa government registration, dahil ho kay bagong lisensyado pa lamang, magsisimula ho kayo sa pinakamababa, small b, kung tawagin, size range small b, na nangangahulugan ho, base ho sa ngayon hong classification sa atin hong hanggang 30 million per project po ang pwede nyong makuha. Ayun. Sa gobyerno po. Sa gobyerno. Pero ang kapag quadruple A na, ay wala ng limit, attorney, ang pwede niyang halaga ng project na makuha niya? Depende po ito, Jerry, talaga sa inyong government registration sa kung ano pong project ang inyong kukuhanin sa gobyerno. Sabi ko po kanina, pwede kayong magsimula sa kategoryang quadruple A o sa pinakamababa kung kayo bago pa lang nag-apply. Ngunit doon sa government registration, kailangan kahit kayo quadruple A o triple A, doon ho kayo sa pinakamababa magsisimula sapagkat wala pa hong experience ang inyong kumpanya sa paggawa ho ng mga proyekto. Ayun, oo. So tinitingnan din ho, so sabi nyo yung paid up capital, tinitingnan sa para maging quadruple A. Isa ho ito sa tinitingnan, Jerry, kasi ang tinitingnan ho namin ay net worth. Hindi ho yung paid up capital lamang. So, assets minus liabilities equals net worth po ng kumpanya. May pinupo na po ang mga senador sa Senate hearing na tatlong na ilang kumpanya na napakababa ng paid up capital, napakababa ng paid up capital, tulad nitong MG Samidan, 250,000 lang. Itong ano ito? At itong QM Builders 1.25 million lang ang kanilang paid up capital, pero nakakakuha ng bilyong-bilyong halaga ng project sa gobyerno. Ano po paliwanag doon, attorney? Jerry, ito pong dalawang nabanggit nyo ay base ho sa datos na meron kami at sa lisensya hong meron sila. Sila ho ay sole proprietorship po. So nangangahulugan ho, wala ho silang paid up capital po dapat. Okay. So kung natatandaan ko, pinaliwanag ho yata doon sa hearing sa Senado na yun hong kanyang incorporated na korporasyon ay hindi niya pa ho inia-apply ng lisensya sa PICAB po. Sole proprietorship pa lang itong mga maliliit ang paid up capital na ito. Gaya na nabanggit ko, wala ho silang paid up capital dapat dahil sole proprietorship po sila. So yun yung paid up capital nag-a-apply ho sa mga korporasyon. Sa korporasyon. So kapag ang isang sole proprietor na contractor, ano naman ang requirement sa kanya para maging quadruple A? Gaya ho nang nabanggit ko, kailangan ho yung meron ho kayong empleyado na nag-i-equal ho sa at least 60 years ho ang experience ng inyong engineer or arkitekto. At 1 billion din po ang total net worth nyo po. Total net worth. Opo. Okay. So pwede silang makakuha ng ganito kalalaking halaga ng project sa government kahit na ang paid up ang nakadeclare nilang paid up capital ay maliit lang, attorney? Gaya po na sabi ko, Kaje, wala nga ho silang paid up capital sa amin. Meron ho kasing binanggit ho nung nakaraang pagdinig yung net financial capacity to contract or contracting capacity. Hindi ho ito kasi sinusumite at hindi ho parte sa PICAB ho ito. Ito po ay sa mga procuring entity po. Ang nagko-compute po nito para malaman kung yung pong sumali sa bid o yung nanalo sa bid ng particular na ahensya ay maaari pa pong gumawa base ho dun sa kanyang NFCC. May limit ba sila na pwedeng makuha? Halimbawa, number of projects o kaya worth of projects na makuha sa gobyerno? Sa pagkakaalam ko po, Jerry, ito po ay nakabase po unang-una sa experience ho nila at pangalawa ho dun sa NFCC po. Ito ho yung mga alam kong tinitingnan ho ng procuring entity kung paano i-award ho yung kanilang
sinalihang proyekto. So kahit na sa isang taon ay makakuha ng 100 proyekto worth billions, walang ganong limitation under the policy ng PICAB. Walang pagbabawal. Unang-una po, Jerry, hindi ho kasi kasama kami sa procurement per se po ng pag-award ho ng project o pagbibigay ho ng proyekto. Hindi ho kami kasali doon. Oo, pero kayo yung nagbibigay ng lisensya. Sabi nyo nga, kayo din yung nagpaparusa. Opo, pero po ang lisensya po ay isa lamang po sa mga kinakailangan upang kayo ay makasali sa bid. Tama. Sa pagbibidding po. Kaya nga ang tanong ko, among the requirements po. Kaya nga ang tanong ko kung wala bang kaya nga ang tanong ko, wala bang pagbabawal sa inyo sa PICAB, sa ganun, sa parang, kumbaga parang regulasyon, nire-regulate ninyo ang mga contractors para hindi nagkakagulo at hindi nagkakaroon ng ganitong problema? Wala pong pagbabawal in the sense na unang-una po, Jerry, hindi naman ho namin mababantayan kung saan ho sila sasaling proyekto dahil unang-una ho, hindi ho kami kasali doon sa pagpapabid po ng proyekto. So, yung binabanggit ninyo na may karapatan kayong magtanggal, kayo nagbibigay ng license, may requirements, kayo may karapatang magtanggal ng lisensya, anong mga kasalanan? Anong mga violations yung pwedeng pumasok doon? Madami po, gaya ho ng abandonment of project, pagsisinungaling ho sa pagsusumiti ho ng mga dokumento sa amin, may nasaktan ho sa kanyang proyekto, may mga ganun po kaming natatanggap na reklamo at ito po ay pasok naman po sa jurisdiction ng aming ahensya upang either masuspindi o matanggalan ho sila ng lisensya. Meron na kayong mga natanggalan ng lisensya, attorney? Madami na po. Madami na po, Jerry. May mga at ngayon po ongoing naman po din ang aming mga pagdinig sa mga kaso dahil may quasi-judicial function din naman ho ang PICAB sa mga kontrakto ho na nireklamo ho sa aming ahensya. Common practice sa public works yung merong makikipag-bid na isang kumpanya tapos ipinapasa, ibinebenta o ipinapasa at royalty lang ang kanyang sisingilin, siya lang ang sasali sa bidding. Yun ba ay legal at pinapayagan? Hindi ba wala bang nalalabag na patakaran o na regulasyon ng PICAB yung ganong practice? Kung ito po yung tinatawag nating license lending, bawal po ito. At isa din ho ito sa mga kaso na dinidinig ho ng aming ahensya at nagdudulot ho ng pagsususpindi o pagkakatanggal ho ng lisensya ho ng kontraktor. Ngunit kung ito naman ho ay dumaan ho sa subcontracting, allowed naman ho sa batas ang subcontracting. Kailangan lamang po may batas po tayo dyan na hindi ho dapat sumobra ng more than 50% ang ipapasubcontract. Tama. Number 2 po, kailangan po may lisensya din ho yung magsasubcontract. Number 3, ang alam po kailangan din pong may consent yung ahensya kung saan ho gagawin yung proyekto. So yung pagpapahiram ng lisensya na magbabayad lang ng royalty, bawal pala yon? Bawal po yun. Ang dami hong ganun na attorney. Wala ba kayong natatanggap na mga reklamo tungkol doon? Ang dami. Sabi ko nga, common practice yun. Madami po kaming natatanggap na reklamo, Jerry. At kami po ay nagpapasalamat din po sa ating mga mahal na senador at congressman dahil noong 2022, nagkaroon ho ng amyenda ang aming batas kung saan ho mas pinaigting ho at pinalaki po ang multa. Dahil kung niniwala ho kayo yung 1965 law ng RA 456 bago ho na amyendahan, ang parusa lamang ho sa mga ganito, ang multa po ay nasa 5,000 pesos lamang po. Naku po, So anong nangyari? Ngayon po ang parusa po ay nasa 100,000 to 500,000 plus 1/10 of 1% of the contract. At may kasama pa po itong kulong. May kulong. Okay. Yung common practice, sabi ko nga yung pagpapahiram ng lisensya, kaya nga merong mga contractors na wala talagang proyekto na ginagawa. Ang sistema lang nila, ilaway lang, yung 5% lang, kumikita lang sa 5% na royalty. So ito'y bawal, ulitin natin. Bawal 'yan, Attorney Herbert. Bawal po ito, Jerry. Ito po'y bawal sa batas at bawal po talaga. Anong penalty sa ganon?
Gaya po ng nasabi ko, kamandato ho namin ay suspindihin o revoke ang lisensya. So maglalaro lamang ho dyan ang kanyang penalty. Kasama pa ho yung sinunong hiram ng lisensya ay meron din hong penalty sa pick-up. Yun nga po yung nabanggit ko, yung 100 to 500,000 at saka pwede hong makulong pa. Matindi ano. So ganun lang pala kadali. Lagi tayong nakakarinig na merong binaban na contractor. Pero yun pala ay 1 year lang, attorney. Kayo ba ang nagbaban nun o ibang ahensya ng gobyerno? Yung pong blacklisting po ba ito, Ka Jerry? Opo, bina-blacklist. 1 year lang pala. Ang pagba-blacklist po, Ka Jerry, ay nagmumula ho sa ahensya na kung saan ho nagkaroon ng problema o pagkakamali o yung kontraktor. At ito ho ay pag natanggap po namin o na-post ho sa GPPB website, automatically yung tinatanggalan namin sila ng government registration. Okay. Tama po kayo, nasa procurement law po kasi na 1 year po ang blacklisting po. So after 1 year, pwede din ho itong maging 2 taon, depende ho sa dami o kung ilang beses mo nang ginagawa yung ganito hong pagkakamali. Blacklisted siya doon sa agency. Tapos, kayo po, anong nagiging action naman ninyo sa isang blacklisted contractor? May tinatawag po kasi po tayo, Jerry, na interagency blacklisting. So, pag na-blacklist po siya na, for example po, ng DPWH, lahat po ng government agencies, even the LGU po, siya po ay hindi na po maaaring sumali o makakuha ng bagong kontrata. Sa ganang pick-up naman po, tatanggalan ho namin agad siya ng government registration. Okay. Nako, ang daming tanong dito, attorney. Ang daming nakakabit talagang issue. Tulad unahin ko lang din yung 3 contractors na mga taga Northern Luzon na naggumawa ng flood control diyan sa San Carlos City. Yung nire-report ng mayor ng San Carlos City. Ano hong magiging action ng pick-up doon? Walang proyekto na ginawa. Yung proyektong binabanggit dati ng existing. Ibig sabihin double appropriations. Kaya lang may contractor na nakalagay at mukhang binayaran do sa project. Ay, kasama ho ito sa aming maaari ho silang masuspindi o maribuko ang lisensya dahil bukod ho dito, mayroon doon sinusunod na code of ethics sa mga contractors. May terms and conditions din po ang kanilang lisensya. At kung ito nga po yung mapapatunayan, maaari ho silang matanggalan o masuspindi ho ang lisensya. Okay. Mas magiging madali ho sana kung sila ma-blacklist na ho ng LGU o kung sino man hong agency ang concern po doon sa project po na nabanggit po nyo kanina. Okay, ang Pangulo ay nag-inspeksyon sa Baliwag, Bulacan. Merong flood control project din doon na pinondohan pero ni isang hollow blocks walang nakita ang presidente. Ano mangyayari sa contractor nun, attorney? Napanood ko po ito kahapon, Ka Jerry, at tama po ang presidente, nakakagalit ho ang kanilang ginawa at inihintay kami po sa pick-up ay magsasampa ho ng kaso sa kanila at maaari ho silang matanggalan ho na ng lisensya. May sarili pong investigasyon na ginagawa sa ganito ang pick-up? Opo. Dahil po sa nabalita nga po ito, kami po ay may sarili din man pong investigasyon. Okay, may binanggit ang Pangulo sa kanyang SONA at dito sa sumbong sa Pangulo na 15 top 15 contractors dito sa atin sa Pilipinas. Tapos may binanggit siyang limang iba pa na may proyekto, nakakakuha ng proyekto nationwide. Masama ba yon, attorney? Mali ba yon? Ito po ay depende po kasi yan sa unang-una po sinabi ko nga po sa inyo kanina, hindi po kasi kami kasali sa pag-award do ng project o sa pagpapabid do ng project. Ang lisensya ay isa lamang sa mga pangangailangan o mga requirements upang makapagsumiti ka o makapasali ka sa proyekto na gusto mong pagbidan o salihan po. Mayroon ho kasi tayong yun yung lisensya ho kasi ay national ho ang scope, hindi ho porket nakalisto ka lamang, for example, dito sa Maynila, ay sa Maynila ka lamang pwedeng gumawa ng proyekto. So, pwede ho kayong gumawa po sa iba't ibang lugar ho sa Pilipinas so long as your license po is still valid and your license qualifies you to
that project po, whether you won it or it was awarded po to you by any procuring entity po by the government. Kahit na ho imposibleng magawa mo yon ng iba't iba, Luzon, Visayas, Mindanao at the same time na mga projects, samantalang wala ka namang kagamitan, wala kang ganong karaming tao. Gaya po ng nasabi ko sa inyo, Jerry, ang nagdidesisyon ho sa pag-award ng proyekto ay hindi ho kami, yun yung ahensya. Pero yung so hindi ho talaga wala hong nalalabag na rules o patakaran ninyo yung sa pagbibigay ninyo ng lisensya, yung ganon na papasok ng sa kontrata nang wala namang gamit dito. Pangalawa po, nabanggit ko nga po, yung license po is valid, so long as it is valid po at ito po ay wala pong geographical prohibition of you from doing one work in the city and the other city. At nabanggit niyo kanina yung sa subcontracting, baka ho naman sila, hindi ko alam, baka ho sila yung nagpapa-subcontract. At inalaw po ito ng government agency. Maraming ganun talaga, attorney. Nako, kayo ba may patawag na sa inyo ang Senado? Mukhang may mga itatanong din sa inyo talaga. At wala pa po kaming natatanggap na imbitasyon mula ho sa Senado. And willing naman kayo na makibahagi sa investigation. Opo. Attorney, salamat sa oras. Medyo ginahol lang ako. Ang dami ko pa sana itatanong. Medyo gahol na sa oras. Sa susunod siguro, makikipag-ugnayan ulit kami sa inyo. Maraming salamat po, Jerry, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you. Si Attorney Herbert Matienzo po yan, ang Executive Director ng PICAB. Ay, nako. Marami pa ho talagang dapat na uriratin dyan. Kaya lang wala na akong oras. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Also on the faces of people passing by, I see friends shaking hands.